Nagsisimula ang pelikula sa pagdating ni Richard at ang babae na si Jennifer sa isang marangyang bahay sa gitna ng disyerto para sa isang weekend getaway. Hindi na sila nag-aksaya ng oras, agad na binigyan ni Jennifer si Richard ng isang matamis na dessert sa kusina. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatanggap ng tawag si Richard mula sa kanyang asawa na nagrereklamo tungkol sa ilang problema sa bahay. Matapos ang tawag, bumalik siya kay Jennifer upang ipagpatuloy ang kanilang naumpisahan na laro. Kinabukasan, nagulat si Jennifer sa biglaang pagdating ng dalawang kaibigan ni Richard, sina Stan at Dmitri. Agad namang nabighani ang dalawa sa kanyang kagandahan. Ipinakilala ni Richard si Jennifer, at nagpaalam siya upang maligo. Habang naghahapunan, nakipag-usap si Stan kay Jennifer, habang si Dmitri naman ay seryoso na pinagmamasdan ang kanyang mga labi gamit ang binoculars. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ni Jennifer ang musika at inanyayahan si Richard na sumayaw. Nang tumanggi ito, inalok niya si Stan na sumayaw sa halip. Labis ang tuwa ni Stan, ngunit sandali lang ito dahil agad ding tumuloy sa kwarto sina Jennifer at Richard. Malamang, inakala ni Stan na tumama siya sa jackpot, pero agad ding nawasak ang kanyang ilusyon. Kagaya ng bilis ng pagsisimula, ganoon din kabilis natapos, kawawang lalaki, halos hindi niya na-enjoy ang kanyang jackpot sa loto. Kinabukasan, nakasalubong ni Jennifer si Stan habang kumakain ito ng almusal, habang si Dmitri naman ay natutulog sa pool. Napansin niyang wala si Richard, kaya naguluhan siya ng bahagya. Pagkatapos, nag-ayos na siya ng gamit dahil malapit nang dumating si Roberto sakay ng helicopter para sunduin siya. Maya-maya, biglang sumulpot si Stan, at nakipag-usap sa kanya. Binigay pa nito ang kanyang numero, iminumungkahing tawagan siya ni Jennifer kung nais niyang kumain ng dessert. Ngunit tinanggihan siya ni Jennifer, sinabing hindi siya ang tipo niya. Dahil sa matinding pagkadismaya, naging agresibo si Stan at sapilitang pinilit si Jennifer. Habang nagaganap ito, dumating si Dmitri at nakita sila. Sa halip na tumulong, sinabi ni Stan na may dalawang pagpipilian ito, umalis o sumama. Pinili ni Dmitri na umalis at nagpunta lang sa swimming pool na parang walang nangyari. Pagbalik ni Richard, agad na sinabi ni Jennifer ang nangyari. Ngunit sa halip na kumilos, inalok lamang siya ng pera upang kalimutan ang insidente. Dahil sa matinding galit, nagbanta si Jennifer na tatawagan ang asawa ni Richard kung hindi siya ipauuwi gamit ang helicopter. Sa tindi ng galit ni Richard, sinampal niya si Jennifer. Ngunit bago pa siya tuluyang mahawakan, tumakbo si Jennifer palabas. Hinabol siya ng mga lalaki, ngunit nauwi siya sa isang mapanganib na bangin. Nilinlang ni Richard si Jennifer sa pagpapanggap na tinawagan na niya ang helicopter, pero isa lang itong patibong. Sa isang iglap, itinulak niya si Jennifer mula sa bangin, dahilan upang mahulog ito at masabit sa isang sanga ng puno. Nagulat ang kanyang mga kaibigan, ngunit iginiit ni Richard na manatili sila sa plano, hanapin siya at tuluyan ng tapusin ang lahat. Ang paraan ni Richard ng conflict resolution ay ibang klase, sobrang toxic. Sino pa nga ba ang kailangan ng therapy kung may mga bangin at pagtataksil? A. Dagdag para sa pagiging malikhain, F naman para sa pagiging makatao. Habang sinusunog ni Richard ang mga damit ni Jennifer, nagsimula na silang manghuli. Sa himala ng pagkakataon, nakaligtas si Jennifer, kahit na isang malaking sanga ng puno ang nakabaon sa kanyang tiyan. Sa kabila ng matinding sakit, nagawa niyang sunugin ang puno upang makalaya, dahilan upang mahulog siya sa lupa na may matinding kirot. Maya-maya, dumating ang mga lalaki upang kumpirmahin kung nasawi na nga siya. Ngunit matagumpay na nagtago si Jennifer, kaya hindi nila napansin ang kanyang presensya. Iminungkahi ni Stan na dalhin siya sa ospital kung sakaling matagpuan nila siya, ngunit matigas ang paninindigan ni Richard, kailangang tapusin siya. Pagsapit ng gabi, sinundan ng mga lalaki ang bakas ng dugo, naghiwa-hiwalay upang mas malawak ang kanilang masakop. Naiwan si Stan sa sasakyan, nakikinig sa chill na musika, habang ipinagpatuloy ni Richard at Dmitri ang kanilang paghahanap. Sa takot, patuloy na tumakbo si Jennifer sa gitna ng disyerto hanggang nakita ni Jennifer ang isang ilaw sa malayo. Agad siyang nagtago sa likod ng isang bato at napansin si Dmitri na abala sa pag-ihi. Nangangalap ng tapang, bigla siyang sumugod at kinuha ang kanyang sandata, ngunit nadiskubre niyang hindi ito nakalagay ng bala. Mabilis siyang napasuko ni Dmitri at agad na tinawagan si Richard upang ipaalam na nakita na niya ang babae. Samantala, si Stan ay nananatiling relax sa sasakyan, walang kaalam-alam sa kaguluhang nagaganap. Balik sa disyerto, nagpatuloy ang matinding laban nina Jennifer at Dmitri. Halos malunod siya sa kamay ng lalaki, ngunit sa isang desperadong hakbang, nagawa niyang sunggaban ang kutsilyo nito at itarak sa kanyang, agad siyang nasawi. Ang eksenang si Stan ay nagchichill lang sa sasakyan habang si Jennifer ay nasa full survival mode ay nakakatawa sa ibang level.
Habang nakikinig siya sa musika, si Dmitry naman ay tinataga sa mukha, mukhang mali ang kanyang priorities. Matapos makaligtas, kinuha ni Jennifer ang kutsilyo ni Dmitry at ginamit ang sasakyan nito upang makatakas. Sa kasamaang palad, nasira ang sasakyan, kaya napilitan siyang maghanap ng masisilungan para sa gabi. Nagsindi siya ng apoy at, sa kabila ng matinding sakit, nagpa siya siyang tanggalin ang sanga na nakabaon sa kanyang tiyan. Naalala niyang may naitago siyang gamot mula kay Richard noong unang gabi nila. Ginamit niya ito upang gamitin ni Jennifer ang gamot bilang makeshift painkiller. Nalunod siya sa epekto nito, ngunit nagawa pa rin niyang bunutin ang sanga mula sa kanyang tiyan. Matapos nito, tinupok niya ang sugat gamit ang isang pinainit na lata upang mapigilan ang pagdurugo. Dahil sa matinding pagod at sakit, nawalan siya ng malay. Kinabukasan, ginulat ni Richard si Stan sa pamamagitan ng paghagis ng bagong huling hayop sa windshield ng sasakyan, parang naghatid lang ng pahayagan sa umaga. Habang sinusubukang tawagan ni Richard si Dmitry, pumunta si Stan sa ilog upang umihi at maghilamos. Habang naghuhugas ng mukha, nakita niya ang katawan ni Dmitry na palutang-lutang sa tubig. Sa matinding takot, agad siyang tumakbo pabalik sa sasakyan upang kumalma. Samantala, hinayla ni Richard ang katawan papunta sa pampang at lumapit kay Stan upang makipag-usap. Inutusan ni Richard si Stan na i-turn off ang air conditioning at tumulong sa pag-aayos ng bangkay. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil si Stan at sumabog ang kanyang galit, sinisisi si Richard sa lahat ng nangyari. Bilang tugon, walang pakundangang binali ni Richard ang ilong ni Stan. Ngunit sa kabila ng tensyon, nagawa nilang kumalma, nag-ayos ng sarili, at muling nagpatuloy sa kanilang misyon, hanapin at tapusin si Jennifer. Talagang swak sa personalidad ng siraulong si Richard. Samantala, malamang ay labis na pinagsisisihan na ni Stan na hindi na lang siya kumuha ng desk job kaysa sumali sa disaster squad na ito. Samantala, nagising si Jennifer at labis na nasindak nang makita ang resulta ng kanyang improvised surgery, isang kapansin-pansing pilat sa kanyang tiyan na kahawig ng isang phoenix. Pagbangon niya at paglabas mula sa kuweba, bigla niyang nakita si Richard, na walang pag-aalinlangang binaril siya sa ulo. Ngunit nagising siyang muli, isa lang pala itong masamang panaginip. Nanginginig, nagsimula siyang magkaroon ng mga guni-guni. Nakikita niya ang bangkay ni Dmitry at ang sarili niyang hinahabol ng isang agila sa gitna ng disyerto. Nang tuluyan siyang magbalik sa katinoan, kinuha niya ang kanyang baril at nagpatuloy sa paglalakad. Alam mong sobrang lala na ng sitwasyon kapag pati sa panaginip mo, may Angel ang nakikisali sa kalbaryo mo. Sa pagitan ng pagkakabaril, mga bangungot, at isang ibong mandaragit na tila sumasagisag sa kanyang paghihirap, malinaw na sinasabi ng kanyang subconscious, bakit hindi na lang natin gawing mas malala ang lahat? Samantala, sina Richard at Stan ay napadpad sa kung saan. Habang sinusuri ang mapa, iginiit ni Richard na dapat silang maghiwalay upang mas mabilis na mahanap si Jennifer. Tumutol si Stan, sinasabing mas delikado ito at baka sila mismo ang maligo, ngunit, gaya ng dati, hindi siya pinansin ni Richard. Habang si Richard ay nagmamaneho palayo, si Jennifer naman ay gumagamit ng binoculars upang suriin ang paligid. Napansin niya ang isang kumikislap na liwanag, si Stan, nakatitig sa salamin at tila nangangarap ng gising. Nang matauhan, nag-seatbelt siya at umalis. Napansin ito ni Jennifer at agad siyang nagsimulang habulin si Stan. Sa kasamaang palad para kay Stan, naubusan siya ng gasolina. Buti na lang at may reserba siya sa trunk. Habang naglalagay siya ng gasolina, lumitaw si Jennifer, itinutok ang baril sa kanya. Sa kabila ng kanyang guni-guni, nagawa niyang tamaan si Stan sa balikat. Nang lapitan ni Jennifer ang pinagtataguan niya, ang tanging nakita niya ay bakas ng dugo. Sinimulan niyang sundan ang mga ito. Samantala, si Stan, sugatan at nagtago sa likod ng mga bato, ay naghihirap ngunit determinado pa ring makatakas. Akala ni Stan ay maloloko niya si Jennifer sa pagtatago na parang isang sugatang hayop. Pro tip, Stan, kung ang plano mo ay magtago pero nag-iiwan ka ng bakas ng dugo kahit saan, baka gusto mong pag-isipan ulit ang diskarte mo. Nang biglang mawala ang mga bakas ng dugo, ang natagpuan lang ni Jennifer ay ang sapatos ni Stan. Samantala, si Stan, na nagtatago pa rin, ay nagpa siya na gumawa ng hakbang pinuntirya niya si Jennifer at nagawa siyang tamaan ng bala, ngunit mabilis siyang nakaiwas at pinilit ni Stan na habulin siya. Upang mapabagal ito, bumasag si Jennifer ng bote sa ibabaw ng mga bato, umaasang matapakan ito ni Stan at lalo pang masugatan. Gumana ang plano, natapakan nga ni Stan ang mga bubog at napasigaw sa sakit. Halos hindi niya makayanan ng kirot habang hinuhugot ang salamin mula sa kanyang paa. Pilit siyang gumapang pabalik sa sasakyan, ngunit hindi niya maapakan ng maayos ang pedal dahil sa kanyang sugat. Halos sumuko na siya,
ngunit pinilit niyang makabangon upang ipagpatuloy ang paghahabol kay Jennifer. Habang paparating ang sasakyan ni Stan, agad na kinuha ni Jennifer ang kanyang baril at pinaputokan siya. 2 beses siyang nagmintis, ngunit sa pangatlong putok, natama niya ito sa ulo, tuluyang pinatay si Stan. Makalipas ang ilang saglit, narinig ni Jennifer ang boses ni Richard sa radyo, nagsasabi tungkol sa kanyang bigong paghahanap sa kanya. Kinuha niya ang sasakyan ni Stan at agad na umalis. Samantala, napagtanto ni Richard na hindi na babalik si Stan. Sumakay siya sa motorbike at dumiretso sa kanyang bahay, habang tinatawagan si Roberto upang ipaalam na nai-drop off na niya ang kanyang mga kaibigan sa airport, isang kasinungalingan. Inutusan niya ang piloto na sunduin siya sa loob ng kalahating oras. Pagdating sa bahay, walang pakialam na hinubad ni Richard ang kanyang mga damit at naghanda upang maligo. Habang naliligo, may narinig siyang kakaibang ingay. Agad niyang kinuha ang kanyang baril at nagsimulang maglibot sa bahay habang hinahanap si Jennifer. Sinilip niya ang bawat silid, lumalaki ang paranoia sa bawat tunog at aninong dumaan. Sa sobrang pagod, bumagsak siya sa sofa at aksidenteng nabuksan ang TV. Dito na lumitaw si Jennifer sa labas, nakatutok ang baril sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata, at agad siyang pinaputukan ni Jennifer, hudyat ng kanilang final boss fight. Balot ng dugo, gumapang si Richard palabas ng silid, desperadong makatakas. Ngunit hindi siya tinantana ni Jennifer, pareho silang determinado na tapusin ito. Sa loob ng bahay, nagkarera sila, kapwa takot pero nakatutok sa kanilang layunin, magtapusin ng tuluyan. Sa huli, nagkatapatan din sila. Hinabol ni Richard si Jennifer sa isang koridor, at sa gitna ng kaguluhan, nadulas siya sa dugo. Sinamantala ito ni Richard upang patumbahin siya. Hinawakan ni Richard si Jennifer at sinisi ito sa lahat ng nangyari, galit na galit habang nagbubanta ng sisi. Ngunit hindi natinag si Jennifer, agaran niyang dinampot ang baril ni Richard at pinaputukan siya, tuluyang tinapos ang kanyang walang katapusang galit. Lumabas si Jennifer ng bahay bilang nagwagi. Habang nakatayo sa labas, narinig niya ang tunog ng paparating na helicopter. At dito nagtatapos ang pelikula. Please like and subscribe para sa iba pang mga video. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagtangkilik.